Pagkatapos makuha ni Joe Fan ang kamote na gagamitin niya para hulihin ang mountain drill, agad niya itong inihanda sa apoy. Bigla namang lumabas ang isang daga mula sa ilalim ng lupa nang maamoy nito ang kamote. Ngunit agad ding lumabas ang dalawa upang hulihin ang daga. Sinubukan ng daga na tumakas ngunit agad siyang nahuli ng ating bida. Pinagsabihan niya ang daga na huwag na nitong subukang tumakas. Ngunit agad namang kinuha ni Ning-er ang daga dahil alam niyang demonyo si Joe Fan at ayaw niyang masaktan ang daga. Nagpahayag naman ang ating bida na hindi niya sasaktan ng spirit beast na ito at inutusan niya si Ning-er na kailangan nilang mapaamo ang daga sa lalong madaling panahon. Agad namang sinabi ni Ning-er na kung nais niyang mapaamo ang daga, kailangan niyang maging mabuti rito. Tinanong din niya ang daga kung nasaktan ba ito. Ngunit tila inasar ng daga ang ating bida na ikinainis niya. Bigla namang may naisip si Joe Fan upang mas mabilis na mapaamo ang daga. Kaya nagtanong si Ning-er kung ano na naman ang gagawin niya. Inilabas ni Joe Fan ang kanyang bloody silkworm at sinabi na dapat itong kainin ng daga. Ipinaliwanag niya rin na dalawa lang ang kanilang pagpipilian, una, paamuhin ang daga o ikalawa, gamitin ang bloody silkworm upang kontrolin ang isipan ng daga. Nang marinig ito, agad namang pinakiusapan ni Ning-er ang daga na kainin na ang uod. Dahil mas mabuti pa ito kaysa sa maaaring gawin sa kanya ng demonyo. Halos maiyak ang daga nang ailapit ni Joe Fan ang bloody silkworm ngunit bago pa man niya ito tuluyang mapakain. Isang atake ang biglang lumabas mula sa likuran nila. Kaya agad na itinulak ni Joe Fan si Ning-er upang hindi siya matamaan ng atake. Pagkatapos nito, agad na umalis ang daga mula sa pagkakahawak ni Ning-er at lumapit ito sa balikat ng lalaki. Tinanong ng lalaki kung bakit sila ng ahas na pakialaman ang kanyang alaga. Nagulat si Joe Fan nang malaman niyang may amo pala ang daga. Agad namang humingi ng paumanhin si Ning-er ngunit pinigilan siya ni Joe Fan. Nagsaad si Joe Fan na kahit alaga niya ang daga, wala siyang magagawa sa ngayon dahil kailangan niyang ibigay ang daga sa kanya. Tumawa ang lalaki at pinuri ang ating bida dahil sa lakas ng loob nito. Nilate din ng lalaki ang cultivation level ni Joe Fan dahil nasa antas lamang siya ng 5th stage ng Chi Gathering Realm ngunit nagawa pa rin niyang makipaglaban sa kanya. Bilang kabayaran sa pagiging matapang, bibigyan niya ng leksyon ng ating bida at bibigyan ito ng magandang kamatayan. Agad namang umatake si Joe Fan at sinabi na titingnan nila ngayon kung sino sa kanilang dalawa ang mamamatay sa araw na ito. Nagulat ang lalaki dahil ang dugyot na batang ito ay nagtataglay ng isang 3rd grade spirit treasure. Kaya agad ding nilabas ng lalaki ang kanyang espada upang labanan ang mayabang. Ginamit niya ang kanyang teknik sa espada upang hulihin ang ating bida. Nagtama ang atake ng dalawa at isang malakas na enerhiya ang lumabas dito. Napaisip si Joe Fan na ang martial arts ng kalaban ay nasa mataas na antas at ang lakas nito ay nasa 7th layer ng Bone Forging Realm. Ang mas malala pa, nasa 4th grade na spirit treasure ang hawak nitong espada. Kaya sa tingin niya, isang core disciple ang lalaki ng isang malaking pamilya o sect. Gumawa si Joe Fan ng distansya at nasabi na ang maging kalaban ng taong ito ay malaking gulo para sa hinaharap. Kaya kailangan niyang mapatay ito upang walang maging ebidensya na maaaring magamit ng pamilya nito para habulin siya. Nagtaka naman ang lalaki kung bakit umaatake ang bata na ito kahit na alam niyang mas malakas siya. Kaya napatanong na lang siya kung akala ba ng batang ito na matatalo niya siya. Agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang Phantom Step upang lituhin ang lalaki. Ngunit hindi nagulat ang lalaki at tinanong kung ito na ba ang pinagmamalaking teknik ni Joe Fan. Mabilis lamang na pinutol ng lalaki ang bawat ilusyon hanggang sa maubos niya ang lahat. Sinabi niya rin na talagang arogante ang ating bida kung inakala niyang maloloko siya gamit ang mga ilusyon. Bigla namang nagulat ang lalaki nang maramdaman niya ang ating bida sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man makaatake si Joe Fan, agad na ginamit ng lalaki ang kanyang espada para umatake. Ngunit naisip ni Joe Fan na magiging magandang sugal ito kaya pinagpatuloy niya lang ang kanyang pag-atake. Dagdag pa niya na isa sa kanila ang mamamatay pagkatapos ng atake na ito. Ngunit nagulat si Joe Fan nang hindi man lang nabasag ng kanyang moonwheel ang armor ng kalaban. Kaya naisip niya na talagang nanggaling sa malaking pamilya ang batang ito. Ginamit naman ito na pagkakataon ng lalaki upang gantihan ang ating bida. Sinubukan ni Joe Fan na umiwas ngunit hindi sapat ang bilis niya upang maiwasan ang atake ng espada. Kaya wala na siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang moonwheel upang maarang ang espada ng kalaban. Dahil dito ay nabasag ang kanyang sandata at nawala rin ang kanyang balanse.
Isang malakas na pagsabog rin ang nangyari na siyang nagpa-atras sa ating bida. Naging seryoso rin si Joe Fan dahil kahit na ang nakalaban niyang elder ng Yuming Valley ay ilang kayamanan lang ang taglay. Ngunit hindi niya inakala na ang isang bata na kasing edad lamang niya ay nagtataglay ng maraming mataas na antas ng sandata. Ang mas malala pa ay meron itong armor na kahit ang kanyang moonwheel ay hindi magawang sirain. Kaya napatanong na lang siya kung sino ang batang ito. Napansin rin ni Joe Fan na kahit isa siyang mahina ay nilalabanan pa rin siya ng todo ng lalaking ito, kaya hindi niya magamit ang ego ng kalaban sa kanyang sarili. Kaya napatanong na lang siya kung anong klaseng paraan ng paglaban ang maaari niyang gawin. Samantala, lumabas naman ang pawis sa mukha ng lalaki dahil sa kakaibang paraan ng paglaban ng ating bida. Alam niya na siya ay isang henyo sa kanilang pamilya at kahit kailanman ay hindi pa natalo ang kanyang sword technique kahit kanino sa kanilang clan. Ngunit ngayon ay muntikan na siya mapatay ng isang bata na nasa antas lamang ng 5th layer ng Chi Gathering Realm. Kung wala ang kanyang armor ay tiyak na kanina pa naputol ng ating bida ang kanyang katawan kaya dapat siyang mag-ingat. Ang mas nakakahiya pa ay isang mahinang martial artist lamang ang nais pumatay sa kanya. Kaya bilang ang tagapagmana ng kanilang pamilya, hindi niya inaasahan na muntikan lamang siyang matalo ng kumag na ito. Kaya tinanong niya na lang ang pangalan ng ating bida. Napansin naman ni Joe Fan na mukhang wala ng balak na magpatuloy ang lalaki sa laban. Kaya nagpakilala siya bilang si Joe Fan. Agad namang itinago ng lalaki ang kanyang espada at sinabi na tatandaan niya ang pangalang ito. Kaya sa susunod ay maglalaban silang muli. Bigla namang tinawag ni Joe Fan ang lalaki kaya nagtanong na lang ang lalaki kung may nais ba siyang sabihin. Agad namang tinanong ni Joe Fan kung nandito ba siya upang makuha ang Diamond Quicksand. Nagpahayag naman ang lalaki na wala na siyang pakialam dito. Nagsaad si Joe Fan na kung hindi na parito ang lalaki para sa Diamond Quicksand, maaari na siyang umalis. Ngunit kung nais niyang makakuha nito, maaari silang magtulungan. Nang marinig ito, naging interesado ang lalaki, kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang kanyang plano, dahil kahit magtulungan pa silang tatlo ng kasama niya, hindi nila ito makukuha sa mata ng isang elder. Agad namang sinabi ni Joe Fan na hindi nila kailangang labanan ang mga ito ng harapan dahil maaari nilang makuha ito gamit lamang ang kanyang alaga. Nagpahayag ang lalaki na mukhang pareho ang plano nilang dalawa kaya sila ay naghahanap ng daga na ito. Ngunit dahil sa kanya ang daga, tinanong niya si Joe Fan kung ano ang gagawin niya dito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na gagamitin niya ng tama ang daga. Kung ipapahiram ito sa kanya ng lalaki, may paraan siyang nalalaman upang makuha nila ang Diamond Quicksand nang walang kahirap-hirap. Napatanong ang lalaki kung ano ang planong ito. Agad namang ipinaliwanag ni Ning-Er na gagamitin nila ang daga upang maghukay ng tunnel at kapag lumabas na ang Diamond Quicksand, maaari nila itong gamitin upang makakuha ng kaunti. Tumawa ang dalawa nang marinig ang sinabi ni Ning-Er, nagtaka naman si Ning-Er kaya tinanong niya kung ano ang problema sa plano na ito. Agad namang sinabi ng lalaki na ang Diamond Quicksand ay binabantayan ng isang elder kaya hindi nila madaling makukuha ito. Agad namang tinanong ni Joe Fan ang lalaki kung ano ang masasabi niya sa plano na ito. Agad namang sinabi ng lalaki na mas may maganda siyang plano, hihintayin nila na mapuno ng tubig ang buong lugar dahil sa nilalabas ng Diamond Quicksand. Kapag lumabas na ang mga tubig na ito, tiyak na magkakagulo ang Yuming Valley kaya maaari nilang magamit ang pagkakataon na ito upang utusan ang kanyang daga na gumawa ng tunnel upang ang kaunting parte ng Diamond Quicksand ay mapunta sa kanya. Pinuri ni Ning-Er ang plano ng lalaki. Ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na nais niyang makuha ang lahat ng ito. Nagulat ang lalaki sa nais gawin ni Joe Fan. Tinanong niya rin ang ating bida kung may iba ba siyang plano kung paano nila magagawa ito. Sinagot ito ng oo ng ating bida at sinabi niya na ito rin ang dahilan kung bakit niya ito iniimbita. Sinubukan ng lalaki na malaman kung ano ang plano na ito ngunit hindi ito sinabi ni Joe Fan at hiniling niya na lang sa lalaki na magtiwala sa kanya. Dagdag pa niya na kung makukuha nila ang lahat ng Diamond Quicksand ay paghahatian nila itong dalawa. Hindi pa rin makapaniwala ang lalaki kaya muli niyang tinanong ang ating bida kung paano nila ito gagawin. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na ang gawin ng imposible bilang posible ay ang katangian niya kaya kailangan niya lang magtiwala sa kanya. Pumayag naman dito ang lalaki at sinabi niyang magtitiwala siya sa kanya. Alam rin niya na kakaiba ang ating bida kaya hindi imposible na kaya nga nila itong gawin. Kaya pinaubayan na niya kay Joe Fan ang plano na ito. Pagkatapos nito, tinanong ni Joe Fan ang pangalan ng lalaki. Agad namang nagpakilala ang lalaki bilang Zai Tianyang. Nang marinig ang apelyido ng lalaki,
agad namang nagtanong si Joe Fan kung nanggaling ba siya sa 7 families. Napaisip si Ning na mukhang nagmula ang lalaki na ito sa isang mataas na pamilya kung tama nga ang sinabi ni Joe Fan na siya ay nagmula sa 7 families dahil maaaring maging kasing lakas ito ng Yuming Valley. Naisip niya rin na kahit ang kanilang pamilya ay nasa ilalim lang ng Yuming Valley. Kaya ito ang unang beses niyang makakita ng mga tao na nagmula sa isang main family katulad ng Yuming Valley. Nagtaka rin si Ning kung saang pamilya nagmula si Joe Fan dahil malakas rin ito. Bigla namang naging seryoso si Tianyang dahil sa tingin niya ay nanggaling rin sa isang mataas na pamilya si Joe Fan dahil sa kakaibang lakas nito. Sinabi naman ni Joe Fan na isa lamang siyang butler ng isang maliit na pamilya mula sa Feng City. Hindi makapaniwala ang dalawa na ang halimaw na si Joe Fan ay nagmula lamang sa isang maliit na pamilya. Ipinaliwanag rin ni Joe Fan na ang kanyang Lu family ay isang maliit lamang na clan at kahit ang kanilang antas ay hindi pa nakarating sa isang third-class family. Kaya sa tingin niya ay hindi kilala ng dalawa ang kanyang clan. Napatanong naman si Ning kung paano nagkaroon ng isang halimaw na alipin ang isang maliit na pamilya na ito. Kahit si Tianyang ay hindi rin makapaniwala dahil kahit ang kanilang pamilya ay hindi nagkaroon ng ganitong henyo na alipin. Kaya inalok niya si Joe Fan na kung gusto niya ay maaaring sumali ang kanilang clan sa kanilang pamilya. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niya na huli na siya, dahil nakapirma na siya ng isang alyansa sa Chenlong Pavilion. Ngunit kung nais makipag-alyansa ng kanilang Jianhao Mansion ay maaari niyang gawin ito. Nagulat ang dalawa nang marinig ang sinabi ni Joe Fan. Kahit si Ning ay hindi makapaniwala na magkakaroon ng alyansa ang Chenlong Pavilion sa isang maliit na pamilya lamang. Kahit si Tianyang ay ganito rin ang naging reaksyon, napansin niya rin na mukhang hindi nagsisinungaling ang ating bida. Kaya sa tingin niya ay talagang kakaiba ang bata na ito. Agad niyang biniro ang ating bida na kung ayaw niyang sumali sa kanilang pamilya ay maayos lang ito kaya hindi na niya kailangan pang magsabi ng hindi totoo. Kahit si Ning ay nagsaad rin na alam niyang hindi ito ang totoong pamilya ni Joe Fan kaya sa tingin niya ay madaya siya. Itinaas naman ng ating bida ang kanyang mga kamay at sinabi niya na ito ang totoo. Nagpahayag naman si Tianyang na kung hindi sasabihin ni Joe Fan ang totoo ay maayos lang ito, dahil maghihiwalay rin naman sila matapos nilang magawa ang misyon na ito. Kaya sa ngayon ay nais niyang malaman kung ano ang kanyang plano. Agad namang gumuhit si Joe Fan ng isang array at sinabi niya na ito na ang magiging plano. Nagulat si Tianyang nang makita na isang first-level array ang ginawa niya. Ngunit nasabi niya rin na ngayon lamang niya nakita ang ganitong klaseng array kahit na maraming array na ang kanyang nakita sa kanilang pamilya. Napaisip naman ang ating bida na talagang nanggaling nga sa isang mataas na pamilya ang bata na ito dahil natukoy niya agad ang antas ng array na ginawa niya. Kaya lang ay isang ancient array ang ginawa niya kaya walang sino man ang nakakita nito sa kanila. Nasabi naman ni Tianyang na mukhang nanggaling rin sa 7 family si Joe Fan o hindi kaya ay mula sa Imperial family. Ngunit muli namang sinabi ni Joe Fan na mali ang akala ni Tianyang. Agad niya rin na inutusan ng dalawa na sundan siya dahil sisimulan na nila ang kanilang plano. Ang Beast Mountain ay nahahati sa 3 area. Ang unang area ay ang pinakaligtas na area at dito namumuhay ang mga spirit beast na nasa una at ikalawang antas. Ang ikalawang area naman ay ang tinuturing nilang treasure hunting area. Dito nakatira ang mga spirit beast na nasa antas ng 3rd at 4th level, at ang mga martial artist lamang na kayang mabuhay sa area na ito ay mga bone-forging realm na martial artist. Ang pinakahuling area naman, ang 3rd area, ay ang pinakamapanganib na area sa bundok na ito. Dito rin nakatira ang malalakas na spirit beast na nasa antas ng 5th level pataas. Matapos ang ilang sandali na paglalakad, narating na ng 3 ang lugar kung saan nila gagawin ang plano. Ngunit nagpahiwatig naman ng pagkabahala si Tianyang dahil ang lugar ay border na ng unang area at ikalawang area. Kaya magiging mapanganib ito para sa kanila. Hindi pinansin ni Joe Fan ang sinabi niya, sa halip, inutusan na niya ito na pagawin ang kanyang alagang daga ng tunnel papunta sa Golden Spring. Inilabas rin ni Joe Fan ang mapa at itinuro ang lugar kung saan ilalagay ang array. Nagulat si Tianyang sa nais gawin ni Joe Fan. Nasabi niya rin na walang problema ang paggawa ng tunnel papunta sa Golden Spring, ngunit ang ikinababahala lamang niya ay ang lugar kung saan ilalagay ni Joe Fan ang array, dahil kakailanganin nila ng 1,000 spirit stone upang magawa ito. Nagpahayag naman si Joe Fan na tama ang sinabi niya. Dagdag pa niya na sa kabuuan ay kailangan nila ng 3,000 spirit stone upang magawa ito ng kanyang daga. Nagtanong naman si Ning kung nais ba nilang patayin ang daga sa pagod para lang magawa ang tunnel na ito.
kahit na ang daga ay parang nahimiti rin nang marinig ang kanyang gagawin. Agad namang sinabi ni Joe Fan na wala na silang oras, dahil sa kahit anong oras ngayon ay maaaring magpakita na ang Diamond Quicksand, kaya dapat na itong simula ng daga. Napatanong naman si Tianyang kung kailangan nga ba nila itong gawin. Agad namang sinabi ni Joe Fan na kung kayang gawin ng array nang hindi gumagamit ng mahika upang hindi ito ma-detect ng Elder, ay maaari niya itong gawin. Naisip naman ni Tianyang na imposible ito, kaya agad siyang sinabihan ni Joe Fan na hanggat sumunod siya sa kanilang plano, ay magagawa nila ito ng walang problema. Agad namang pumayag si Tianyang dito at nasabi na papalitan na lang niya ang kanyang alaga kung sakaling mamatay man ito sa pagod. Nang marinig ito, parang nakakita ng demonyo ang daga dahil sa mga kumag na ito. Makalipas ang ilang araw, natapos na rin ang butas na ginawa ng daga. Dahil dito, parang namatay na ang daga dahil sa sobrang pagod, kaya agad na lang siyang kinuha ni Ning-er upang ipalayo sa dalawang demonyo na ito. Nagpahayag naman si Joe Fan na hindi nila matatapos sa loob lamang ng 3 araw ang tunnel kung hindi papagurin ng daga. Dagdag pa ni Joe Fan na ano pa ang dahilan ng kanyang alaga kung hindi nila magagamit ito ng tama. Pagkatapos nito, agad namang pinaganya ni Joe Fan ang kanyang array. Isang malaking enerhiya naman ang nabuo sa gitna ng 3 na siyang kumalat sa buong lugar. Bigla namang nagising ang Elder sa kanyang pag-cultivate nang maramdaman niya ang enerhiya na ito, kaya siya ay napatanong kung ano kaya ito. Sa kabilang banda, nagpahayag naman si Joe Fan na handa na ang lahat. Ang kailangan na lang nila ay ang paglabas ng Diamond Quicksand at makukuha na nila ito. Lumipas pa ang ilang araw na paghihintay, napansin naman ni Tianyang ang pagkawala ng kanyang alaga sa kanya. Napansin niya rin na kahit si Ning-er ay mukhang nakalimutan na ang tungkol sa Quicksand dahil ang daga na lamang ang kanyang nilalaro. Ang mas malala pa ay mukhang hindi na siya itinuturing na amo ng daga na ito. Ngunit sa mga nakalipas na araw, si Joe Fan pa rin ang ikinababahala niya, dahil sobrang misteryoso nito. Hindi rin siya naniniwala na nanggaling ito sa isang maliit na pamilya lamang. Napansin niya rin na sa isang buwan nilang magkasama, ito ang pinakakalmado sa kanilang 3. Bigla namang nagising si Joe Fan at nasabi na tumaas na sa ika-6 na antas ng Chi Gathering Realm ang cultivation niya. Nagulat naman dito si Tianyang dahil nagawa pa ni Joe Fan ito kahit nasa mapanganib silang misyon. Kaya talagang wala na siyang masabi sa kakayahan nito. Isang malakas na pagsabog naman ang narinig ng lahat mula sa gubat, kaya napangiti na lang si Joe Fan dahil oras na para gawin ang kanilang misyon. Sa kabilang banda, natuwa naman ang Elder dahil sa wakas ay nagising na rin ang kanilang pakay, ang Diamond Quicksand, matapos ang 2 buwan na paghihintay nila. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang gold net para makuha nila ang Diamond Quicksand. Hindi rin nagpahuli ang grupo ni Joe Fan dahil agad silang nagtungo sa ilog. Tinanong niya si Tianyang kung handa na ba ang gold net. Ibinigay ito agad ni Tianyang kay Joe Fan, at pagkatapos ay inihagis na ito ng ating bida sa loob ng ilog. Pagkatapos ay ginamit ni Joe Fan ang kanyang array at malalakas na ilaw ng enerhiya ang biglang nabuo sa loob ng gubat. Nagulat naman ang Elder sa bagay na ito, kaya napatanong na lang siya kung saan nanggaling ang mga ito. Napansin niya rin na malamig na tubig lamang ang lumabas sa kanilang gold net, kaya napagtanto niya na may nagnanakaw ng kanyang Diamond Quicksand. Kaya agad niyang sinubukang pakiramdaman kung saan nanggagaling ang kakaibang enerhiya at agad siyang lumipad papunta doon. Ipinangako niya rin na papatayin niya ang taong may pakanan nito. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay, lumabas naman ang isang malaking bilang ng Diamond Quicksand sa kanilang harapan. Kaya nang makita ito, natuwa si Tianyang. Naisip niya rin na talagang kakaiba ang utak ni Joe Fan at ang galing nito pagdating sa mga array. Kaya muli niyang tinanong ito kung nais niyang sumali sa kanilang pamilya. Natuwa naman si Ning-er nang marinig niya ang ideya na sumali sa isang pamilya ng 7 families. Agad namang sinabi ni Joe Fan na ilang beses na siyang inalok ng Qianlong Pavilion katulad nito at pareho rin ang kanyang naging sagot. Kaya muli, ayaw niyang sumali sa kanila. Nagpahayag naman si Ning-er na talagang mayabang si Joe Fan kung hindi niya tatanggapin ang alok na ito. Agad namang sinabi ni Tianyang na ipapadala niya ang kontrata ng alyansa sa kanilang pamilya pagkatapos niyang makabalik sa kanyang pamilya. Agad namang sinabi ni Joe Fan na dapat niyang ipadala ito sa Luklan ng Feng City, dahil babalik rin naman siya doon sa oras na matapos niya ang kanyang paglalakbay. Nang marinig ito, agad namang sinabi ni Tianyang na magkakaroon sila ng perma sa oras na makabalik si Joe Fan sa Luklan. Ayaw niya rin na pumirma ang head ng Luklan dahil ang alyansa na ito ay para lamang sa kanya.
Nang marinig ito, napatanong naman si Joe Fan kung bakit pare-pareho lang ang lahat ng pamilya ng 7 families. Dahil ito rin ang ginawa ng Qianlong Pavilion. Kahit si Ning-er ay hindi pa rin makapaniwala na nais makipag-alyansa ng Jianhao Mansion sa isang butler lamang. Ang kakaiba pa, ang kontrata na ito ay para lamang kay Joe Fan. Bigla namang tumigil ang paglabas ng Diamond Quicksand, kaya agad na inutos ni Joe Fan na isara na ang gold net. Agad namang sinabi ni Tianyang na hindi nila kailangan magmadali, ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na kung hindi sila agad aalis sa lugar na ito, mamamatay silang lahat. Ipinaliwanag niya rin na dahil sa malaking enerhiya na nilalabas ng array na ito, tiyak niyang nakita na ito ng elder ng Yuming Valley. Kaya sigurado siyang papunta na dito ang elder na yon. Nang marinig ito, agad namang nagmadali si Tianyang sa kanyang pagsara ng gold net. Tinanong niya rin si Joe Fan kung ano na ang gagawin nila. Agad namang sinabi ni Joe Fan na kailangan nilang magtungo sa loob ng bundok. Natuwa naman ang dalawa dahil magandang ideya na magtago sila sa loob ng ikalawang area. Ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na mali ang akala nila dahil pupunta siya sa ikatlong area. Nang marinig ito, napatanong naman si Tianyang kung baliw na ba ang ating bida dahil ang ikatlong area ay ang pinakamapanganib na area sa bundok. Nasabi naman ni Joe Fan na alam niya ito. Ngunit sa kanyang isipan, nasabi niya na ang kanyang pakay na level 6 Spirit Beast. Ang Thunder Skylark ay doon lamang makikita. Nakangiting sinabi rin ni Joe Fan na sa ngayon ay kailangan muna nilang paghatian ang nakuha nilang Diamond Quicksand. Makalipas ang ilang sandali, hinati na nila ang Diamond Quicksand sa ikalawang area ng bundok. Natuwa naman si Tianyang dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganito karaming bilang ng Diamond Quicksand. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na talagang tanga ang batang ito. Agad niyang kinuha ang kanyang parte at sinabi na hanggang dito na ang kanilang kasunduan. Nagtanong naman si Tianyang kung paano sila tatakas sa lugar na ito. Inilabas ni Joe Fan ang isang gamot at sinabi na kainin lang nila ito. Agad namang ginawa ito ng dalawa. Nang makain na ito ng dalawa, nagtanong naman si Tianyang kung ano ang elixir na ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na isa itong Yin Shi Pill. May kakayahan ito na itago ang kanilang paghinga sa loob ng isang araw. Kaya makakaya nilang maglakad sa gubat na ito nang hindi nararamdaman ng mga spirit beast. Pinuri naman ni Tianyang si Joe Fan dahil isa na naman itong kakaibang paraan. Kaya tinanong niya kung saan ito nakuha ni Joe Fan. Nagsaad si Joe Fan na siya mismo ang gumawa nito. Napasigaw naman sa gulat si Tianyang dahil may kakayahan rin pala si Joe Fan sa paggawa ng elixir. Kaya nasabi na lang niya na talagang henyo ang batang ito, kumpara sa kanya na nagmula sa isang malaking pamilya ay wala pa rin siya sa kalahati ng kakayahan ni Joe Fan. Kaya naiinis na tumalikod na lang si Tianyang habang sinasabi niya na kailangan na nilang umalis. Nagtaka naman si Joe Fan kung ano ang nangyari sa batang ito dahil bigla na lang nag-iba ang kilos nito. Sa kabilang banda, matapos ang ilang oras na paglipad, narating na rin ng elder ang lugar na pinagmula ng enerhiya kanina. Bumungad sa kanya ang isang malaking butas kaya napagtanto niya na tama nga ang kanyang hinala na may nagnakaw ng kanyang Diamond Quicksand. Naisip rin ng elder na maaaring hindi pa nakalayo ang salarin na ito. Kaya galit niyang sinabi na hindi niya hahayaan na makuha lang ito ng kumag na ito sa kanya. Nasabi rin ng elder na mukhang hindi nagtatago sa unang area ang salarin kaya sa tingin niya ay nasa ikalawang area ito ng bundok. Kaya agad na muling tumalon palabas ang elder at sinabi na hindi siya maloloko ng kumag na ito. Kaya agad siyang umalis. Samantala, habang mabilis na tumatakbo ang tatlo, bigla namang naramdaman ni Joe Fan ang malakas na aura na sumusunod sa kanila, kaya siya ay napatigil sa kanyang pagtakbo. Nagtanong naman si Tianyang kung may problema ba. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Joe Fan at sinabi niya na patuloy silang hinahabol ng elder sa ikalawang area. Nagulat naman dito si Tianyang dahil sa bilis ng elder na ito ay mahuhuli niya sila. Nagpahayag naman si Joe Fan na kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang gagawin nila. Ipinaliwanag rin niya na ang kanyang orihinal na plano ay sayangin ang oras ng elder sa paghahanap sa kanila sa unang area ngunit hindi niya inaasahan na agad na didiretso ang elder sa ikalawang area. Kaya sa tingin niya ay alam na agad ng elder na balak nilang magtago sa loob ng second area. Kaya napatanong na lang si Joe Fan kung paano ito nalaman ng elder. Nagtanong naman si Tianyang kung narinig na ba ni Joe Fan ang titulo ng 7th elder na ito ng Yuming Valley. Sinagot naman ito ng hindi ni Joe Fan, ang alam niya lamang ay may isang elder ang nakatalaga sa bundok na ito na nagmula sa Yuming Valley.
Seryosong sinabi naman ni Tianyang na nasa panganib silang tatlo, dahil ang elder na naghahabol sa kanila ay isang Taxil at Tusong elder ng Yuming Valley, ang titulo niya ay ang Seventh Ghost.